Naghahabang mo kayo ng maluslos sa 2028, tatapatan kita. Oh! Hindi lahat ng mga waray-waray kaya niyong takutin. Na mga senador, dyan sa loob ng Senado, na sana hindi magbago ang inyong paninindigan sa ating impeachment kay VP Sara. At hinihiling namin na ibasura ang impeachment ni VP Sara right now. Dahil ang tunay na impeachment ay sa 2028. Yan ang tunay na impeachment. Hayaan natin ng taong bayan ang mamili kung sino ba ang karapat-dapat na muno sa ating bansa. Dahil yung impeachment na yan, kabuwagan ng mga Marcos Romualdez sa ating bansa. Naghahabang mo kayo ng maluslos sa 2028, tatapatan kita. Oh! Hindi lahat ng mga waray-waray kaya niyong takutin. Dahil ako, totoong waray, tagatanawan Leyte, katabing bayan ng mga Romualdez, Tolosa. Pero nandito ako ngayon, tumitindig sa harapan ng Senado para manawagan na ibasura ang impeachment na yan. Ilang taon na lang, 2028 na. Hindi ba kayo makapaghintay? Hindi ba kayo makapag-move on? Buwag na Marcos, baklang Marcos. Huwag tayong matakot. Pinaglaban na natin ang mga karunungan noong panahon ng rehimeng Marcos. At ngayon, pangalawang Marcos na ito. Sa ating mga kapulisan na nandito, sana maging patas tayo. Dahil kami, hindi kami mga bayaran, kami mga voluntaryo na nandito. Masala kayo, ang sweldo nyo galing sa buwis ng taong bayan na dapat yung pagsilbihan at hindi yung dapat itaboy. Ang dapat yung itaboy, yung mga komunista, batista na nagpapahirap sa ating bansa. At kami nawa, ang Panginoon ay sumaating lahat. At sunugin ang mga kaluluwa ng mga involved sa flood control. Yan lang po ang aking panawagan in behalf of our organization sa aming grupo United Citizens Crime Watch na isa, nakikiisa sa hakbang ng maiso. At ako rin po ang national founder ng aming grupo at ang chairman namin ay si Attorney Israelito Torion at ang aming becoming president si Attorney Mark Tolentino. Kaya sabay-sabay po tayo sabihin, bitayin ang mga kurot! Bitayin ang kurot! Maraming salamat. God bless us all. Wen, nabaw nun. Okay. Baba mo kunti. Baba kunti ba? Baba lang kunti ba? Ng Supreme Court ang habeas corpus na pinahid ng mga abogado ng mga defense. At ang ikatlo po, nawa po'y marinig ng Senado ating kasal na ito na po ang walang kahuluhang impeachment kay VP Sara Duterte. Nadali ng hangin aming makahiling ito. Kaya ito naman puso aming mga sinapo. Sabihin yung pakinggan. Walang pagpapasa ng bayan ito. Wala po kami. Walang lakas. Wala po kayo. Ibinabalik namin ang aming pasasalamat sa inyong kamay, sa aming bayan. Pasabayan niyo kami at talumpayin ang aming kailangan at aming naisip sa araw na ito. Maraming salamat. Maraming salamat po sa PNP, sa nakabantay sa amin, at sa inyo mga kababayan.
Labanan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga masasama. At Panginoon, manaig po ang iyong desisyon sa buhay ng bawat isa. At Panginoon, sana po sa bawat isang naririto, ang hinihiling po namin sa iyo ay kalakasan. At huwag niyo po kaming pababayaan sa lahat ng oras. Ganun din po sa aming mga naiwang pamilya, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa iyo sa aming pagpunta at sa aming pag-uwi na kami ligtas. At Panginoon, alam namin na lahat ng aming dalangin bago matulog ay iyong naririnig. Sana, Panginoon, iyong dinggin lahat ng panalangin ng bawat isang na lumalapit sa iyo upang buksan ang puso ng bawat politiko, bawat sangay ng gobyerno, Panginoon, na kung ano po ang plano mo sa aming bayan, naway masunod at ang kagustuhan mo ang manaig, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng iyong kabutihan at biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Lord, look down on us with mercy, O God, Lord. We pray, Father, that, Lord, you will search through our hearts. Kasi alam po namin, Panginoon, na nakikita mo sa loob ng puso namin yung sakit na nakikita ang mga pangyayari ngayon sa Pilipinas. But God, we don't lose hope because you said that you are the God who reigns. At tinuruan niyo po kami, Panginoon, na manalangin at sabihin, let your kingdom come on earth as it is in heaven. And God, we ask you to establish your kingdom right now on earth as it is in heaven. Establish it in Senate, establish it in Malacanang, establish it, Lord, in the House of Representatives, establish it, Lord, sa lahat po ng mga sangay ng gobyerno. And God, right now, we acknowledge that you still reign. You are Lord, you are God, you are in control. And under your reign, under your kingdom, Lord, corruption will not survive. Under your kingdom, O God, Lord, abuse of power does not exist. Under your kingdom, God, Lord, even yung pagnanakaw, pagsisinungaling, paggamit ng Lord ng pera ng kabanang bayan, O God, that will not, Lord, hindi niyo po palalagpasin because your kingdom is fair. Your kingdom is just. Your kingdom is based on truth and justice. And so, God, right now, on our knees, Lord God, in our hearts, Lord, we really humble ourselves. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Let it come here, establish your reign in the Philippines. Kausapin niyo po, Panginoon, habang natutulog ngayon yung mga leaders namin. Ipahiwatig niyo po kung ano po yung plano ninyo para po manaig ang plano ninyo at hindi po ang gusto nilang mangyari parang pangsarili lamang. Kausapin niyo po, Lord, lahat ng, Lord, ang aming mga kapulisan, kasundaluhan, at lahat po, Panginoon, na kailangan kumilos at, Lord, talagang manindigan para sa plano niyo sa bansa namin. Father, we also lift up to you, Lord God, the upcoming impeachment of VP Sara Duterte. I pray that truth will prevail. We pray, Lord, kung ano mga lies ang prepare, Lord, lahat po yun ma-abolish and that you will only establish your truth as well as your justice. We pray and we acknowledge your presence, God. You are more powerful than the most corrupt in this land. You are more powerful than any form of power that stands above us in this land, O God. You are powerful, Lord. And what they're doing at our country is a mockery to your will. But Lord, we also remember that in the Old Testament, you were the God who fought for the oppressed. You even said in your word, O God, that you hear the cries of your people, especially the ones who are oppressed. God, listen to our prayers. We are your people, and we feel we are oppressed. We feel, Lord God, that truth, Lord God, hardly prevails. And so, God, please send your warring angels
Let your kingdom come. Let your will be done, O God. And let no man stand against it. Lord, we abolish any form of, Lord, anything that upholds, that stands itself against your will and against your truth. We abolish all the principalities and powers that are above our country. And we say, O God, that your will, your kingdom, your name is established in the Philippines. So God, maraming salamat po dahil hindi po kayo natutulog. Lord, may panahon po kayo. In your time, you will establish everything. In your time, Lord God, ipapakita nyo sa amin na kamay nyo pa rin po ang gumagalaw. In your time, O God, kikilos kayo beyond what human can do, beyond all of us could do, O God. Because you are Lord, you are God. You reign over all the heavens and the earth. Maliit lang po ang Pilipinas at ang problema ng Pilipinas para sa inyo. Kaya po ngayon, Lord God, we surrender the Philippines to you. We surrender even our desires for our country. We surrender, O God, even our desires for the future generation. Because we know that you are a perfect God and your reign is also perfect. So let your kingdom come, let your will be done right now, and let us see it, Lord, in our lifetime. This we pray in Jesus' name. Amen. Dakilang Ama, alam po namin na kayo rin po ay hirap na nakikita ang mga pangyayari, lalong-lalo na po sa inyong mga anak. Pinahayaan niyo po, Ama, na mangyari po dahil meron po kayong ibig ipahiwatig sa amin. Pero, aming Diyos, ikaw ang higit nakakakilala sa bawat isa sa amin. Kami po ay nandito ngayon upang isurrender sa inyo ang aming mga kasalanan. Ama, sa pamamagitan niyo po, alam po namin na walang imposible sa inyo. At higit sa lahat, walang makakaligtas, walang mangyayari na hindi mo po ito pinahayaan. Ama, kung ang aming katigasan ng aming ulo, na paulit-ulit po kaming nagkakasala sa iyo, patawarin niyo po kami. Alam po namin na kayo po ang dahilan kung bakit kami ay nabubuhay dito sa mundong ito. At ang bayang ito na ipinagkaloob mo po sa amin, hindi niyo papayagan na kami po ay tuluyang magkawatak-watak. Ama, naway sa oras na to, kami po ay kumakato. Kami po ay nagmamakaawa sa inyo na sana, Ama, ipuin niyo po ang aming mga kapatid. Lalong-lalo na po ang iyong pinagkatiwalaan, ang aming pinagkatiwalaan na mamuno po sa amin. Naway, sa pamamagitan po ninyo, mabago po. Ito man po ay isang pagsubok. Sana matapos na po ito, Ama. Ama, walang imposible sa iyo. At alam po namin na ang iyong bugtong na anak na si Jesus ay ipinadala mo para tubusin ang aming mga kasalanan. Sa oras na ito, Ama, ikaw lang po ang aming maasahan ngayon. Dahil ang aming pong pinagkakatiwalaan, ito po ngayon ay sadyang nagpapahirap sa taong bayan at sa bayang ito. Nawakawaan niyo po kami. Kawaan niyo po kami at dinggin niyo po ang aming nasa puso at aming isip na ikaw, Ama, ang dahilan kung bakit buhay kami sa mundong ito. Paspasan niyo po kami. Alam po namin na hirap sa panahong ito ipaglaban ang kagustuhan mo. Pero kami nananalig
na hindi mo kami patabayaan. Hindi mo kami ipahihintulot na lalong magkawatak-watak ang mga anak mo, Ama. Sa huling, Ama, ikaw lang at wala na kaming ibang makakapitan. Sa pamagitan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, naway pakinggan mo po ang bawat isa sa amin. Alam po namin, mahal na mahal niyo po kami. Sana tapusin niyo na po ang paghihirap ng kapwa po namin. Kung kami man po ay patuloy na nagkakasala sa iyo, patawarin niyo po kami. Kung ito man, pagkakasalang ito ay isang nagiging haplang o nagiging malaki sa pagbigay niyo po sa amin ng iyong pinangako na buhay na walang hanggan. Sabi niyo nga, huwag kaming mag-alala para bukas dahil kami ay nabubuhay araw-araw sa pamamagitan nito. Muli, kami po ay nandito sa harapan niyo upang hilingin ang kapayapaan, pagkakaisa, at higit sa lahat ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at ganun din ang patuloy naming pagkakasala sa inyo o sa kapwa namin. Walang imposible sa iyo, Ama. Kaya sa oras na to, sa ngalan ng anak na si Jesus, amin na pong inaangkin na diringgin mo ang bawat isa sa amin sa ngalan tayo naging tuta ng ICC. Alam niyo, ang malungkot yan pag nangyari ito magkakatuta ang ICC rito kay Marcos. Parang nagkatuta ang ICC kay Pangulong Marcos. Yun lang ang malungkot dyan. Maidagdag ko lang po, very, very short kasi maganda, very clear na po yung sinabi ni Atty. Torion. Pero tandaan po natin sa Revised Penal Code, merong Article 124 which is arbitrary detention. Diba? Ang arbitrary detention ay ang mga law enforcers sa halimbawa without legal ground, mga aresto. Tama? Ibig po sabihin, the Revised Penal Code recognizes na nagkakamali din po ang mga law enforcer. Kaya nga may krimen ng arbitrary detention. Kaya po si Senator Bato ay umiiwas dito dahil a crime can be committed on him. So ibig sabihin, kapag tayo po ay umiwas, kahit pa public officer yan, umiwas tayo sa kanilang illegal act, hindi po pag-iwas sa batas yun. Pagtataguyod po ng batas yun. Ganun lang po. Attorney, kanina po nabanggit ni Attorney Torion, ilang ulit po sinabi niya, wala pong hindi tayo tuta, Hindi tayo tuta at walang Pilipinong naging tuta. Sa totoo lang, talagang hindi po tayo tuta. Pero marami po ngayong aso. Sa totoo lang, nagtataka ako, daming kumakahol. Wala na, maraming buto Maraming buto. And buto, Bumalik po tayo sa para po magkaroon tayo ng historical perspective. Ongoing naman lagi yung tension between the executive and the judiciary. Ang executive dati pa, gusto lagi na kamkamin po, hindi lang po itong administration na to be fair, lahat po ng executive gusto laging pabilisin ang kanilang proseso. Katulad po nung Salazar versus Achacoso na binabanggit ni Atty. Torion, na ang gusto naman at that time, ang POEA yata, gusto nila, basta yung closure order nila ay basta ma-implement na hindi dumadaan sa judge. Lahat po kasi ng executive may tendency yan na magmadali. And kuminsan for good intentions naman. Pero tandaan niyo po kuminsan that the road to hell is paved with good intentions. Hindi po porke magandang intention nila. Kahit ito, sa puso nila, ang intention nila, naghahabol po sila ng fugitive in their mind. Mali pa rin po na idaan yan without judicial
processes. Very much. Ngayon naman po, ibigay natin ang floor para po kay Attorney Yvette kasi mas painit ng painit po ang talakayan natin ngayong araw. Attorney Yvette, please do. Yes ka, Penny. Pero bago ako mag-proceed dun sa mga susunod kong katanungan, Attorney Ferdy, yung salita na nabanggit mo, ginugel ko, hindi ako mapalagay eh. Okay, kasi ang sabi daw ho ni Google, ganito daw po pala ang pagbigkas, no? Nung salita. So, you pronounce yung first syllable, T. You pronounce the second syllable, T. At yung dulo, mo. Parang moment, mo. Subalit, ang diin pala ay nasa pangalawang syllable. Titimo. Yun, oo. Hindi, titimo. Ganon. Wala naman po nagbago. Pero, para lang maano tayo, baka makorek tayo ng mga teacher natin sa Pilipino eh. Alin? Anyway, so karapatan versus pananagutan. Paano ninyo aming mga mahal na abogado mababalanse ang constitutional rights ni Senator Bato at ang panawagan ng publiko para sa accountability? Paano po children behave? Paano po mababalanse yung constitutional rights ni Senator Bato at yung demand naman ng public for accountability? Dito nga kasuhan. Napakasimple po, dito kasuhan. Kasi po, they keep invoking RA 9851. Sana po, naiunawaan nyo na by now ang history ng 9851. Madalas po, nauuna ang treaty, tapos gumagawa po yung mga bayan ng domestic law to enforce the treaty. Iba po nangyari sa RA 9851. Nauna po ang 9851 by I think 1 year. No? Nauna yan, 2010, I think. Tapos 2011 natin ni-ratify ang Rome Statute. Ibig sabihin, nauna na tong batas na to, we have codified and we have criminalized crimes against humanity, etc. So, pwede po siyang litisin dito sa mga nagdidemand ng accountability. Lahat po ng testigo, naririto. Lahat po ng complainant, naririto. Lahat po ng dokumento, naririto. Napakadali po litisin nito dito, kaya hindi po kami sang-ayon. Legally, formally, hindi kami sang-ayon sa pronouncement ni Ombudsman Remulla na hindi tayo capable na litisin ito dito. Quite the contrary. We are very capable, aside from the evidence that our courts are functioning, nandito po lahat ng ebidensya, lahat ng datos. Samantalang, yung nangyari kay Pangulong Duterte, nung doon nilitis, it proved to be difficult dahil pa isa-isang testigo lang ang mapapadala mo doon because of economic and pragmatic reasons. Ang dokumento, papa-apostil mo pa, papa-recognize mo pa doon at kung ano-ano pa. No? So ano po nangyari sa trial ni Rodrigo Duterte? News articles, YouTube, no? At mga kung ano-ano pang napakahina at wala pong value, no? So, to answer your question very succinctly, Attorney Contacto, accountability can definitely be extracted here in the Philippines by simply filing a case against our clients. In fact, we look forward to it to prove the innocence of our client. Well said, Panyero. And dito naman po sa mga pamilya ng mga sinasabing biktima, no? Ano naman po ang ibig ninyong ipaabot na mensahe sa kanila? Kami po ay nakikidalamhati sa inyong sa mga nawala po sa inyong buhay at sa mga nasaktan po sa inyong buhay. Napakahirap po talaga ng sitwasyon na ito. Kami po ay we are reaching out to you and even to your legal representatives, no? Na kayo po ay sana magkaroon ng lakas ng loob na mag-file po ng kaso dito dahil mas mura po yun, mas madadalian po kayo kesa po pumunta pa kayo sa ibang korte.
And if you file the cases here, we promise to do our best to be officers of the court. Hindi po kami representative lamang ni Senator Bato, kundi representative ng ating hustisya, ng ating mga batas. And we will not do anything to subvert yung inyong legal aims, no? At kung totoo po na may mga pulis na nagkamali, Salamat po! Ito na ang ating pagtatapos. Bukas, magkikita muli tayo rito. Mga kasama, salamat muli. Ay, bakit nawala? Iulit! Nagtama tayo sa iulitin mo! Sabi. Saan daw eh? Papasok eh. Napalipat tuloy yung mga polis bigla. Ayan. Brother!
Hello, madam. Wala rin ko po sa bed. Ha? Wala rin. Nag-abot si King? Nagpa-uban sa yagot din? Nagkato si King dito, wala. Nagkita kami sa gabi ba? Hindi makaingin. May meeting daw siya sa... Wala si Sir Pat. May meeting daw siya sa